Amen. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord nini nga opportunity nga imong gihatag sa amo to hear your words, Lord. We pray for your Holy Spirit to anoint the words that we're going to hear today. In Jesus' name, amen and amen. Pakpakan nato si Lord. Welcome no sa tanan nga niyan diri sa mga first timers. Welcome to New Gen. Welcome. Ingna imong katapad, welcome. Alright, this morning akong hisgutan sa inyo ang God of Wonders. Ang Diyos nga kahibulungan. In Job chapter 9 verse 10 it says, He performed wonders that cannot be fathomed. Ang Diyos maghimo og mga milagro, mga kahibulungan nga butang nga dili matugkad sa atong panghuna-huna. Mao na ang atong Diyos nga gialagaran. Diyos siya nga muhimo og grabe, dili matungkad, dili ma-imagine, unimaginable nga mga wonders, kahibulungan nga mga nindot kaayo nga mga butang. Mao na ang imong Dios nga gialagaran, mao na ang imong Dios nga gianhi diri, og ang kana nga Dios muanhi na siya, maghimo na siya og milagro og kahibulungan nga butang sa imong kinabuhi. Ready na ba ta? Excited ba ta na? Amen. Another thing is that miracles, He will perform miracles that cannot be counted. Ang atong Dios nga gialagaran, maghimog mga milagro nga dili maihap. In fact, John 21 verse 25 says, And there are also many other things that Jesus did. Daghan kunoy, mas daghan pa ang gihimo ni Kristo, nga gihimo, which if they were written one by one, I suppose that even the whole world itself could not contain the books that would be written. Amen. So, si Lord, daghan kayo ang iyang gihimo nga mga milagro, nga kung gisulat daw ang tanan, even ang kalibutan, dili igo. Grabe no? According to John, the Beloved, nga grabe ang gihimo nga milagro ni Ginoong Hesus. No nga, kung gisulat daw tanan, ang tibok kalibutan, dili makakontain. So, muna ang Diyos, nagpaila siya nga, He's a God of wonders. Wonders that cannot be counted. Milagro nga dili maihap. Hallelujah. Dili maihap ang milagro sa Diyos nga himuon niya sa imong kinabuhi. Muna nga, God is going to perform wonders, signs, miracles. That's the God that we are serving. Kinahanglan makailata sa atong Dios nga wala imposible ang atong Dios nga gialagaran. Ang atong Dios, siya ang Dios nga muhimo og mga kahibulungan nga butang nga dili maihap. And not only that, the Bible said in Isaiah 8:18, we are for signs and wonders. Because we are serving a God of wonders, God also made us signs and wonders to this world. We are a marvel. No? Mahimo tang kahibulungan, mahimo tang marvel. Mahimo tang wonder sa atong kalibutan. So karon nga kabuntagon atong ilailahon ang atong Dios nga Dios sa puno og milagro. Walay dili muundang og dili maihap nga milagro. Mao na ang Dios nga atong gialagaran, ug kana nga Dios muhimo pud kanato nga mahimo tang tao nga magahimog mga milagro pud tungod kay ang atong Dios nga gialagaran, Dios man siya sa milagro. So adunay mga examples, 5 ka mga examples mahitungod sa wonders and signs. No? Mga milagro nga example nga pwede ni mahitabo sa atong kinabuhi kung atong tuuhan. Para nga nindot ang atong kinabuhi, kinahanglan makasinati ta og milagro. Kung walay milagro, dili nindot ang atong kinabuhi. Kung natural ang mahitabo sa atong life, walay lami ang life. Walay challenge ang life. Kinahanglan nga sugod karon makasinati tag milagro sa Dios. Walay undang og dili maihap nga milagro. Hallelujah. So, kung naa ka sa situation nga lisod kayo, ma-solve sa natural nga pamaagi, God will intervene in your life and He will turn it around with speed and power. Amen. So number 1 nga example sa milagro is overnight turnaround miracle. Overnight.
Milagro nga mausab sa kalit nga kausaban. Sudden miracle. Amen. Receive your sudden miracle today in the name of Jesus. Kalit nga pag-usab sa sitwasyon nga negative. Hallelujah. Kung nagbulag imong ginikanan, pwede na milagrohan sa Ginoo nga kalit lang mausab. Hallelujah. Kung imong ginikanan, imong papa palahubog, kalit lang milagrohan na sa Ginoo. Hallelujah. Matinga na lang ka. Nag-cell group na imong papa, nagwali na imong papa, milagrohan na sa Ginoo. That's one of the examples of wonders, miracles or sign. Number one, overnight turnaround. Sudden change, drastic nga change nga klase nga milagro. Amen. Karon nga adlaw makadawat kag sudden change, miracle, kind of miracle. Mo na nahitabo kang Joseph, na priso si Joseph no sa Bible. He was in prison, but in 24 hours time, gikan sa piniriso na himong prime minister. That's a sudden change. Nikalit kag kahimog CEO. Hallelujah. Or trabahante ka, nikalit kag nahimo kang CEO, nahimo kang boss, nahimo kang tag-iya sa kompanya. Mao na yung mahitabo sa imong life. And that's what happened to Joseph in Genesis 41:14 to 44. Nag-ingon ang Pharaoh diri, then Pharaoh gave Joseph another name. Then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, the king over everyone in Egypt, but no one else in Egypt can lift a hand or move a foot unless you say he can. Gikan sa piniriso, tungod kay nay milagro nga gihimo kang Joseph, gihimo siyang next in rank. Walay mahitabo kung wala kay istorya. Then Pharaoh gave Joseph another name, Zaphenath Paneah. He also gave Joseph a wife named Asenath. She was the daughter of Potiphera, a priest in the city of On. And Joseph became the governor over the whole country of Egypt. So, gikan sa piniriso, sa kalit lang mo na sudden change. I decree and declare, mo na mahitabo sa imo, the Lord is going to do that kind of miracle, that overnight turnaround miracle will take place in your life. The same sa life ni David. 1 Samuel 16:1 to 21, suddenly, swift nga milagro maabot sa imong kinabuhi karon in the name of Jesus. Milagruhan imong life, milagruhan imong pamilya, milagruhan imong financial nga life. Kung naglisod ka sa una, karon adunay milagro nga himuon ni Lord sa imong kinabuhi overnight. Ay an accelerated speed mahitabo na sa imong kinabuhi. The same sa life ni Elisha in 2 Kings chapter 7 verse 1. Ingon si Elisha, about this time tomorrow, there will be abundance. There will be plenty of food. And it will be cheap again. O tungod sa iyang prophecy, nahitabo na overnight. Ingon siya, about this time tomorrow, 24 hours from now, mausab ang situation sa Israel. But you know, the prophet prophesy nga, about this time tomorrow, there will be abundant or plenty of food for Israel. So nahitabo na. Kaya nga naman, ang Diyos nga ilang gialagaran o atong gialagaran is a God of sudden miracle. So number one, sa itong number one, overnight turnaround miracles or sudden miracles. Number two, supernatural supply. Supernatural supply. We serve the God who can break the law of demand and supply. He can cause supply that is inadequate to handle the overwhelming demand. He does exceedingly abundantly above all that we can ask or think. Si Lord makaprovide siya even sa panahon nga sa natural nga panghuna-huna, murag wala naging pamaagi nga maprovidean ka ni Lord. But suddenly, no, the God of supernatural supply will appear to you. Hallelujah. Mo appear si Lord sa imo, mo supply lang sa kalit. Sa panahon nga, sa imong tanaw, murag wala na'y pamaagi ang Ginoo nga, moabot gyud ang imong pang-tuition, but suddenly maabot ra. No?
Gusto ka mo adto sa isa ka lugar, walay pamaagi, sa natural nga maabot ka, pero suddenly, ni-provide lang yung kalit si Lord. That's the same thing that happened to Moses. No, si Lord nag-provide og tubig sa lugar nga desert. Walay tubig. Si Lord nagpagawas og tubig sa bato. Ningon si Lord kang Moses, "Behold, I stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock with the rod, and the water will come out of it, and the people may drink." So na supernatural supply of water sa 1 million kapin nga mga tao. Asa man gipagawas ni Lord ang tubig gikan sa bato nga gi-strike, no? Gibunalan ni Moses, no, sa rod, sa sungkod niya ang bato ni gawas ang tubig sa lugar nga way tubig, desert. Kung naa ka sa desert, mamatay ka diha. Dili lang sa kainit, kung dili sa kauhaw. But you know, the God of wonders came during the journey sa mga Israelite, and He performs supernatural supply. I decree and declare the Lord will supply you with supernatural supply sa imong life. Providan kaniya, just like sa pag-provide ni Lord sa mga Israelites. Another example sa supernatural supply is the wedding in Cana. This is the first miracle nga gihimo ni Lord. The first miracle nga gihimo ni Lord is a miracle of divine provision. Dili lang healing, but provision ang iyang gi-provide during the wedding. Kay gusto ni Lord, nagi-supply ang wedding, kay ganahan siya kasal. Amen? Ang kanindot sa mga bago nga magtiayon or bago nga gikasal o sa gikasal nga magtiayon, ilang gi-invite si Lord. Tungod kay ilang gi-invite si Lord, nakakita silang milagro nga supernatural supply. Nahudtan sila og special drinks, wine. Si Lord nag-perform og a miracle na supernatural supply. Gimilagrohan niya ang tubig, himo niya bino. Hangtod nga, wala na nahurot, never-ending supply. I decree and declare never-ending supply sa imong life. Letter C, another example sa number 2 sa supernatural supply is the feeding of the multitudes. 15,000 kapin nga mga tao nagsunod-sunod kang Jesus. Gabi inawa na sila'y kaunon. Gusto ni Lord nga makakaon ng tanan. Ipangutanan niya ang mga disciples, nakakaon naman na sila, wala pa. Pakauno na nato sila. Ningon sila nga wala na abri nga Jollibee, Lord. Macdo, wala po, Lord, kaya nato sa bukid. O another, aside from that, it will take half a year's wage para makakauning tanan or maka-ingkit lang gamay. Tunga sa tuig, ang sweldo sa katao daw. So, ang mga disciples, dili sila gusto mo gasto. Mas kidaghan sila kwarta. But si Lord, wala siya ni gasto. Kay God of miracles. Ingnay mo katapad, you are a person of signs and wonders. Siningolong si Lord, usawin na diha. Naitulo ka paan, og duha ka isda. Iyang milagruhan ang tulo ka paan, og duha ka isda. Nga, tanan nga multitudes, 15,000 nga men, wala gi-count ang mga asawa ug anak. So, kung i-count ang tanan, more than 30,000. Silang tanan nakakaon because the God of supernatural supply was there. Jesus was there, nag-perform of milagro. Aduna pay 12 ka basket nga pan og isda nga nabilin. Hallelujah. So karon magmilagro si Lord. Sobra-sobra ang inyong paniudto karon. Hallelujah. Amen. Ingnan mo katapad, excited nako. Dili ka magutom. Hallelujah. So God is a God of supernatural supply. Kung makaantigog ka, makaila ka sa Dios og himuon nimo ang required nga mga butang nga dapat nimong himuon, dili ka maglisod. Kaya atong Dios nga gialagaran sa mga examples, nag-provide siya tubig sa desert. Amen. Ang nahutdan og bino sa wedding, iyang gi-provide ni Lord. And even sa time nga ang multitudes walay gikaon, iyang gimilagruhan. Number 3, another example of wonder is drastic healing miracles. Si Lord swiftly giayo niya si Bartimaeus nga buta. No, sa dihang nakadungog si Bartimaeus, nihilak siya sa Ginoo. Ningon siya, then they came to Jericho, and Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth,
he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nisinggit siya sa dihang nakadungog, nga ang buta nakadungog, nga si Kristo nilabay or niagi sa iya, dol niya, nisinggit siya. O ang mga disciples ni Lord, gipugngan siya. Many or gibadlong siya, gisagda siya. Many rebuked him and told him to be quiet. Hilom dia. But he shouted all the more. The more siya nisinggit, ayo ako. Son of David, wa siya ni undang kay na siya'y pagtuo nga si Kristo muayo sa iya. Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man. Cheer up, Jesus said. On your feet, he's calling you. Verse 50, throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Giayos siya ni Lord instantly. Nakakita na siya ang blind man for years. Nahimo siyang naayo ang iyang blind nga eyes. Another example of drastic nga healing is the woman who was bleeding, nagdugo nga babae for 12 years. Nahurot na iyang kwarta. Nang luspad na siya. But because of faith on Jesus, he was healed instantly. She was healed instantly. Sa kalit lang, no? Instantly. Adunay instant nga healing nga nahitabo tungod kay nituo siya. Ningon siya, if I just touch his clothes, I will be healed. Because of her faith. Immediately her bleeding stopped. And she felt in her body that she was freed from her suffering. Immediately, I declare and decree healing upon each one of us. Instant healing. Immediate healing. Number 4 example of wonder is supernatural acceleration. Another nga, himuon ni Lord nga milagro, mga kahibalungan nga butang, sa atong mga kinabuhi or sa iyang gihimo sa past is acceleration, paspas. No? Paspas nga speed. Butangan og speed niya nga atong life og aduna tay supernatural nga access. Mga doors nga sirado makasulod dag kalit kung gusto natong sudlan. Supernatural acceleration is the Holy Spirit moving you or us to where we are meant to be or where you are meant to be. So ato makita kang Jesus Christ sa John 6 verse 16 to 21, when evening came, his disciples went down to the lake where they got into a boat and set across the lake for Capernaum. By now it was dark and Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing and the waters grew rough. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on water. Grabe. Mo na ang supernatural transportation. Hallelujah. Si Jesus nang lakaw sa tubig. Mga pamaagi nga himuon ni Lord nga supernatural. Mga agihanan nga lisod agihan maagihan nato kay natay supernatural access and acceleration. Mga butang nga lisod himuon. Mga visa nga lisod kuhaon. Tagaan ka ni Lord og supernatural access with speed or acceleration. Sa diyang ang mga disciples, itabok sila sa lake, then wala si Jesus. Wala nila kauban. Wala nila giuban si Lord. O dili nila kauban si Lord. Then, naibagyo nga niabot. Then, ilang nakitaan sa kalit lang, si Lord, nagpakita sa ila, no, dito sa lawod, naglakaw-lakaw sa dagat or sa lake. Muna yung milagro, naghimo ni Lord. Ug si Lord ingon nga, they were frightened, but He said to them, it is I, ako ni, don't be afraid. Then they were willing to take Him into the boat, and immediately, the boat reached the shore where they were heading. Grabe, sa diyang nakita nila si Lord, sa pagpasakay nila ni Lord, immediately, niabot na sila kalit. So, muna yung mga milagro, klase nga milagro nga pwede himuon ni Lord, supernatural acceleration. Maabot ka sa level sa imong life nga gusto ni Lord nga ipaabot with speed or acceleration.
Nga dili na ka mag-delay. Delay is not God's will. Ang delay, dili na kabubuton sa Ginoo. You will never be delayed in your life anymore. Dili ka ma-delay. Ang provision ni Lord, dili ma-delay. Ang acceleration, promotion, next level sa imong life, dili na ma-delay. Because supernatural acceleration and access. Beginning today, you will experience wonders sa imong life. You will be able to access the things nga gusto ni Lord nga imong ma-access. Si Philip, another example sa Acts 8, verse 39 and 40, when they came out of the water, the Spirit of the Lord suddenly, inay mong katapad, suddenly. Suddenly, God took Philip away. Sa diyang gibautismohan niya ang eunuch, sa kalit lang gikuha si Philip ni Lord. Grabe. Bautismo, ni-translate na kalit na wala. Walay gisakyan ang Holy Spirit ni kuha niya. Pwede na himuon niya sa atong life nga in an instant, suddenly. God will translate us from one place to another place or from one level to another level. Just like ang Joseph, suddenly, gikan sa pagkapriso, nahimo lang kalit in 24 hours time, nahimong Prime Minister. Mo ng speed and access. The eunuch did not see him again. Wala nakitaan siya. Kaya nga naman, si Lord nagkuha sa ang Holy Spirit. Nagkuha sa kalit and went on his way rejoicing. Philip, however, appeared at Azotus and traveled about preaching the gospel in all the towns until he reached Caesarea. So si Philip, na-travel siya with acceleration. Adunay speed. I decree and declare speed and access be released upon your life. No more delay. Wala na delay sa imong kinabuhi. Kay you are serving a God of supernatural acceleration. God of speed and access. Number last, nga example of wonders or signs and miracles is drastic intervention in battle and judgment miracles. Nindot ni mo na akong paborito. Drastic intervention. Si Lord mo intervene. Si Lord mag-apil-apil. Or si Lord mo apil og kalit sa imong gira. So ang imong gira, dili na nimo gira kay si Lord na ang nakigira para nimo. Hallelujah. Mao na mahitabo sa atong mga kinabuhi. Another thing is, another wonders is judgment miracles. Si Lord hukman niya ang tanan nga against sa iya. So tanan nga against sa imo hukman ni Lord. Mao na nindot. Mahimo kang champion, walay sweat. Dili ka panington kay si Lord ang mag-exhibition, iyang kulatahon o iyang i-judge ang imong mga kalaban. Hallelujah. Mao nang ayaw pagbinuang sa Ginoo. Kay kung si Lord mag-judge, you can run, but you can never hide. Pwede ka nga mudagan, pero dili ka katago. So this is an example, si Samuel, grabe si Lord ni intervene sa iyang gira. Mao nang akong nakay kaaway, duol sa Ginoo. Mao na pangalagad sa Ginoo, kay kung mangalagad ka sa Ginoo, God will avenge you. God will fight for you. Vengeance belongs to the Lord. Mao na nga dili na ka kinahanglan makig-away. Nevertheless, makig-away ka sa spirit. Kinahanglan kantigo ka, kaila ka kung kinsa ang imong Dios nga ginalagaran, siya ang Dios nga milagro, Dios sa mga kahibulungan nga butang, ug usa sa mga kahibulungan nga butang ngayang himuon, judgment sa imong enemies. Hallelujah. O He will intervene. Muapil siya kalit. Mabitaw na nga, God is our refuge. Siya ang atong kadaganan. Siya ang atong shield. Siya ang atong fortress. Kinahanglan kantigo ka asa ka mudagan. Kay ang atong daganan, sure na nga mudaog ta. Hallelujah. He will intervene. Samuel, ito makita diha, 1 Samuel 7:10, the Philistines came closer and closer to fight the Israelites, while Samuel offered the sacrifice. Grabe. Sa diyang atako na siya, pero si Samuel nag-sacrifice man. Muna nga kung nakay-sacrifice, dili gid pwede, nga dili kulatahon ni Lord tanan nimo mga kaway. Unless nga mag-sacrifice ka, you can never see the vengeance of God in your life. Muna kung gusto ka
o supernatural nga mga vengeance, vindication, turn around ni Lord sa imong life, maghimo kag sacrificial giving nga wala pa nimo nahatag sukad-sukad. And that's what happened to Samuel. No, while Samuel offered the sacrifice, but then the Lord caused a loud clap of thunder. So ang Ginoo ganahan siya mo gamit og kilat, no? Permina niya gamiton ang kilat dili para sa iyang mga anak, para sa mga kalaban niya. Og tanan nga manghilabot sa iyang mga anak. Hallelujah. No, suddenly, no? But then the Lord caused a loud clap of thunder, grabe nagpakpak ang mga kilat to hit near the Philistines. And the thunder scared the Philistines. No, di ba kung mag-thunder, makuyawan ka? Ang mga dautan, basta makuyawan, mabuutan. Pero kung judgment na sa Ginoo, ang mga dautan, wala na panahon mga binuutan. Kaya matunaw na sila sa kilat ni Lord. And they became confused. So the Israelites defeated them in battle. Hallelujah. Kung mag-serve ka sa Ginoo og tarong, si Lord ang imong advocate, siya ang imong refuge. Tanan imong kalaban na ni Lord. Tanan nga mubabag, grabe, i-judge ni Lord. Tanan nga dili mo support, tanggalon ni Lord. Ingana kanindot kung mga lagad sa Ginoo. Kay si Lord ang mag-intervene sa atong mga battles, and not only that, judgment. The same sa life ni Jehoshaphat, no? Si Jehoshaphat, grabe, wala siya effortless, naggira siya of multitudes of armies, pero ang ilang himo, nag-worship pa sila. Ang ilang mga kalaban, nag-unay. Na mga matay, nahuhurot, way bilin maski isa ka tao or soldier. Nga 3 days sila, tungod sa kadaghan ato nga mga armies, lain-lain nga country, 3 days sila nga nagkuha sa spoils, sa gold, sa mga ilang mga weapons, nga kinanglan pa nila masave, masalvage, no, ilang gikuha. 3 days, ingana nga multitudes. Amen? Muna si Lord, kung mo vindicate siya sa imo, naiginan siya. Kada gira ni Lord, naiginan siya. Kung kita rin makigira, what ginan siya? Ang ginan siya nato, pagmahay, no? Pangluod, kay kita rin may naningkamot, pero kung si Lord makigira, grabe na ginan siya. Sugod karon, ginan siya, after ginan siya, ang imong masinati, kay si Lord mo intervene sa imong life. I declare si Lord mo intervene sa imong situation today. Sa dugay na nako nga nangalagad sa Ginoo, kita ko intervention ni Lord sa life nako o sa life sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Nay nagsinamog sa akong life, no? Kalit lang nawala na. Ay mga tao nga grabe na akong istorya, wa gid siya, nawala pod. Daghan kayo mga things nga gi-turn around ni Lord, kay si Lord ni intervene. Mo na nga ayaw pagka balaka, kung naka sa situation nga hapit na ka mangluod, ayaw pang luod sa Ginoo, because vengeance belongs to the Lord. No? Importante, kabalo ka mo invoke sa atong Dios, because our God is a God of love and a God of judgment. He's a God who give life, and He's a God who kills. Dili lang siya Dios nga gugma, Diyos po siya nga mupatay. Ang Diyos nato siya ang tinuod nga Diyos nga mutukhang sa mga tao nga against sa iyang purpose. Pag dili gid maminaw, iyan ang i-neutralize. Iyan ang i-judge. The same judgment nga makita nato sa Passover, for 430 years na himong slave ang mga Israelites, but in a moment, God intervened. Ni abot si Lord sa ila, and God changed the situation. No, the enemies, ang nindot kay nga statement, ingon si Lord, ang enemies nga imong nakita karon, you will see them no more. Ingna imong katapad, ang talaban na imong makita karon, you will not see them anymore. Enemies you see, you will see them no more.
Ang mga Pharaoh, mga Egyptian nga mugukod sa imo, di na ginani mo makitaan kay mga lumos na silang tanan, including Pharaoh. Hallelujah. Ingana kanindot ang mga lagad sa Ginoo. Kay tanan nimo kalaban, lumsan niya. Hallelujah. Amen. Lisod kay mga lagad sa Ginoo nga badlihon ra ka. Dili gusto sa Ginoo nga mahimutang gininaog-daog sa kinabuhi. We are serving a loving God, but is a God of vengeance. Tanan nga against sa iya, no? Vengeance is our heritage. It's the heritage. That's what the Bible said in Isaiah, is that vengeance is the heritage of the Lord. Ang imong erensya, usa sa imong erensya, dili lang wealth, vengeance of God is your inheritance. One of the manifestation of God's favor is the vengeance of God. Walay tinuod nga favor pag walay vengeance. Kung dili niya hukman ang kalisod, dili ka makita og pabor ni Lord. Muna nga wala na'y kalisod na nagkulata sa imo. Wala na'y drugs nga makulata sa imong life. Muna hukman niya ng mga drugs. Hukman niya ng mga drug lords. Hukman niya ng mga criminals. I-judge na ni Lord. Para nga ang mga tao nga naglisod tungod sa drugs, tungod sa crime. Families nga na-destroyed. Niabot na sa trono sa Diyos. Mao na siya, maghimo siya vengeance niya na dili lang ang yawa, kung dili tanan nga mga agents nga naggigamit sa yawa, iyan ang i-judge. Pag di sila moduol sa Ginoo, they will receive the vengeance of God. Mao na nga kita, mao nang heritage sa mga saints, heritage sa mga anak sa Ginoo, to declare His praises and to declare the vengeance of God. I-declare na tong vengeance ni Lord. Hallelujah. Declare the vengeance of God over your life, over your family. Nga gidugay na nga gidestroy ni Lord sa poverty. Dugay na nga gidestroy ni Lord sa gambling, sa drugs, sa tanan nga klase sa vices. Imo nang i-declare ang judgment ni Lord para tuldukan na ni Lord. Para imong pamilya maka-experience of freedom, favor from the Lord. Amen. Another judgment nga gihimo ni Lord is the life of King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar, grabe na siya ka-successful nga king. Siyang pinakagamhanan nga king sa tibuok kalibutan. Until nahimo na siyang grabe ka-proud nga wala na siya ni-acknowledge sa Ginoo. Wala na niya gihatagan o glory ang Almighty God. O gi-judge siya ni Lord, no, for how many years? 7 years. Ang hari nga pinakagamhanan sa tanan nga nasod, nahimo ng kanding. Kay nikaon na usagbot, grabe. Kaya nga naman, gi-judge siya sa Ginoo. Kaya nga naman, nahimo siyang proud. Pero until nga si Nebuchadnezzar ni-acknowledge sa Ginoo, giayos siya. Then at the end of the time, Nebuchadnezzar, look up toward heaven. Nitanaw siya sa langit, yang gi-acknowledge the Lord. And I was in the right mind again. Then I gave praise to God Most High. I gave honor and glory to Him who lives forever. God rules forever. So sa dihang gi-acknowledge niya si Lord, na-stop ang judgment ni Lord sa iyang life og na ayos siya. So adunay mga steps or mga sikreto para nga masinati natong mga milagro ug wonders ni Lord sa atong life. Number 1, connect with the Word of God. Connect with the Word of God. Ingnan mo katapad, connect with the Word of God. So mo connect ka sa pulong sa Ginoo, susama ka ron, nga naminaw ka. Kung first time pa nimo dire, siguro murag dili pa kayo na impactful, but you know what? Kung magpadayon ka paminaw sa pulong sa Ginoo, padayon ka og basa sa pulong sa Ginoo, sooner or later matingala ka nga adunay mga milagro nga himuon ni Lord sa imong kinabuhi. Kay ang pulong sa Ginoo pregnant na, is a carrier of God's wonders. Pag naa ang pulong sa Ginoo, naa diha ang wonders nakatago sa ilawom sa Word of God. Mao na nga kung ang Word of God imong masabtan, aduna nay wonders. Mao na si David ningon nga, open my eyes. Psalm 119 verse 18. Ningon siya nga, ablihi ang akong mga mata, O Lord, that I may see the wonders behind the letters. The wonderful things in your law.
ang pulong nagdaladala og wonders. Ang pulong sa Dios buros na sa mga milagro sa Dios. Kung gusto ka nga adunay milagro sa imong kinabuhi, mo connect kag word. Pag nay word, nay wonders. When the word is in your heart and in your mind, nga imong gituuhan. Mark 16 verse 20, and they went forth and preached everywhere, and the Lord working with them, confirming the word with signs following. So ang pulong, iyan ang i-confirm with wonders. Iyang i-prove nga ang pulong sa Ginoo tinuod, iyan maghimo siya milagro. Kaya ang milagro, proof na, magpamatuod na nga ang pulong sa Dios tinuod. So everywhere nga naay word, naay miracles. Number 2, commit to the work of God, especially the work of evangelism and discipleship. Number 1, mo commit ka sa pulong or mo connect ka sa Word of God. Ano na milagro nga mahitabo sa atong life. Ikaduha, kung mo commit ka sa iyang trabaho. Unsa man ang trabaho ni Lord? Winning souls and making disciples. The same verse, and when they went forth, preached everywhere, the Lord working with them, confirming the word with signs following them. Sa dihang nagwali sila, nag-win sila mga souls, nag-disciple sila, si Lord nagtrabaho pod. Kung magtrabaho ka sa Ginoo, si Lord magtrabaho pod. Nagtrabaho ka sa Ginoo, meaning nag-disciple ka, nag-cell group ka, nagsimbalay ka, nag-win ka sa imong mga barkada, si Lord nagtrabaho pod. Mana kung kumitado ka sa trabaho ni Lord, si Lord mo trabaho pod. Kada trabaho sa Ginoo puno nagmilagro. Walay natural nga work ni Lord, supernatural na tanan. Mana when God is at work, supernatural are inevitable. Number 3, connect with the presence of God. Mo connect ka sa presensya sa Ginoo. When you carry the presence of God, you are a mobile wonder to the world. Kung tao ka nga nagababad ka sa presensya sa Dios kanunay, mahimo kang wonder to your world, mobile wonder. Naglakaw-lakaw nga milagro. Masigi asa ka pa dong na milagro kay naa ang presensya. Kung asa ang presensya sa Dios, naa diha ang milagro. Acts 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. No, so kung naa ang presensya sa Ginoo, ang presence sa Ginoo mo na ang power sa Ginoo. Mo na ang tangible power ni Lord. So wherever you go, you're going to perform signs and wonders. Number 4, nga secret sa wonders ni Lord is the exercise of faith. Faith. Kung naipagtuo, naay milagro. Miracles are not accident. Ang milagro, dili na aksidente. Milagro, respond na sa Dios sa mga violent faith of men. Walay milagro mga mahitabo lang, nga nikalit lang og hitabo. Nahitabo na tungod kay naay faith nga na-activate. So when you activate your faith, miracles are going to take place. Mark chapter 16, verse 17, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. So, signs, miracles, wonders will follow after belief, after faith, after belief. So, ang signs, wonders, miracles, musunod na. Musunod na sa pagtuo. So, maski asa pa doon ang pagtuo, na diha nagsunod-sunod ang milagro. So, kung gusto ka nga, adunay milagro nga mahitabo sa imong life, kinahanglan na kay pagtuo. Asa man gikan ang pagtuo? Romans 8:17, faith comes by hearing and hearing the word. So kung gusto kag faith, maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung gusto kag doubt, ayaw paminaw sa pulong sa Ginoo. Maminaw ka sa Facebook, puro negative, mana magduha-duha ka. Pero kung gusto kag faith nga ma-activate, ma-develop, mahimong strong, kinahanglan na minaw ka kanunay sa word.
Nagiwali sa mga men of God, sa mga leaders nimo. Sige ka paminaw sa pulong sa Ginoo, personally or sa mga leaders nimo, sa mga pastor, the more ma-strengthen ang imong faith. And the more ma-strengthen ang imong faith, milagro after milagro magsunod-sunod. Because signs will follow those who believe. And these signs, si Lord mismo na ingon nga, kini nga mga milagro, musunod ni, kumutuo ka. So, ang mga milagro, automatic na nga musunod sa pagtuo. So, kinahanglan, i-build mo imong faith. Kung gusto kag financial miracles, kinahanglan na kay faith on finances. Gusto ka og healing, kinahanglan na kay faith on healing. Gusto ka og intervention ni Lord sa judgment, kinahanglan na kay revelation nga the God you're serving is a God of vengeance, God of vindication. Nga dili na lang ka musugot, Lord, maluoy taon ka, Lord. Dili hangyo-hangyo ang atong kinabuhi sa Ginoo. Kinahanglan nga na kay faith. Without faith, you cannot please God. Faith is the currency nga kinahanglan nimong gamiton para nga tanan nga para nimo moabot sa imo. Dili tanan kung kaluoy ra ang basihanan nato, dugay na nga nausab ang mga kaluluoy nga mga tao. Pero hantod karon napamagyapoy makaluluoy. Kaya nga naman wala may faith na activate sa ilang life. Dili siya maluoy ka Lord, maluoy ka Lord. Sa atong mga pagampo, dili kaluoy permi sa Ginoo. Kinahanglan i-activate nato atong pagtuo para makakita tag milagro. Amen. So right now, manindog tang tanan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No. Atong piyongon atong mga mata, no. So, atong pamalandungan ang pulong atong nadungog karon. No. So, right now, kung unsa ang problema imong personal, no, or naay mga problema nimo sa imong pamilya, nga Ginoo, gusto ko nga milagrohan nimo akong kinabuhi. Usbang dagan sa akong kinabuhi. Usbang dagan sa akong pamilya, Lord. Usbang dagan sa akong financial nga life, or kung nakadiri karon nga adunay gibati no nakay sakit, cancer, whatever, bisitahan ka ni Lord karon kung nakay faith. Tuhan nimo nga ayuhon ka ni Lord, ayuhon ka ni Lord. So right now, whatever nga imong need karon nga gusto ni Lord nga milagruhan ka, kung imo nang kinasing-kasing nga pangayuon, himuon na ni Lord, maghimo siya milagro sa imong life. Hallelujah. No. Daghan diri nga kauban nato sa church gimilagruhan sa Ginoo. Natay leader diri nga sa una ang ilang sweldo 20,000 ra sa couple, less than 20,000. Karon kada bulan. Karon 1 million ka pina. So kana milagro na sa financial, supernatural supply na. So whatever nga milagro nga imong gitinguha karon, himuon na ni Lord kung nakay faith. So right now, whatever nga imong need, duol sa Ginoo, ug mag-ampo ko sa Ginoo nga milagruhan ka ni Lord karon nga adlaw. Kung gusto ka nga, Lord, usban niya akong life, Lord. Gusto ko nga matanggal ning bisyo sa akong life, drugs, or alcohol, or whatever nga bisyo. Ginoo, dili na ako ni makayo sa akong kaugalingon. I need your intervention, Lord, duol sa ako. Amen. When I was 17 years old, grabe ang akong bisyo sa una. Di na ako mabiyaan ang sigarilyo, inom, ug drugs. Pero sa pagduol na ako sa Ginoo, in an instant, gitanggal ni Lord tanan. So wala imposible sa Ginoo, pwede niya na himuon sa atong tanan diri kumuduol ta sa Ginoo. Siguro gusto nimo mausap ang dagan sa kinabuhi sa imong pamilya, gubot imong pamilya, no? Mo nang cry, hilak sa imong kasing-kasing karong Lord, baguha ang akong pamilya, Lord. Nga wala na gubot, duol sa Ginoo, milagruhan ka sa Ginoo. Whatever nga sickness nga imong gibati karon, pwede ka mo duol sa Ginoo, milagruhan ka ni Lord. Amen. Kung nakadiri karon, nakay-struggle sa imong identity, no? Nakay-struggle sa pagkabayot, pagkatumboy, ayuhon ka sa Ginoo karon. Walay imposible sa Ginoo.
Tanan nga klase nga problema pwede nga milagruhan sa Ginoo. Kay walay problema nga makastand against sa milagro sa Ginoo. Amen. If that's your desire, I want you to come. Kung gusto ka nga milagruhan sa Ginoo, whatever nga desire nimo, ani lang sa tubangan o magpray ta sa Ginoo. This is for you, no? Para ni sa atong tanan, no? Let's be serious sa Ginoo karon kay nahimuon ni Lord kada adlaw, no? Ang bersikulo nga atong gibasa sa Job chapter 9 verse 10, ang atong Dios mag-perform og wonders nga dili nato matungkad. Mao na himuon ni Lord sa imong life, sa imong panghunahuna. Hunahuna nimo dili makaya ni dili gini pwede, imposible ni pero posible na sa Ginoo. Walay imposible sa atong Dios. Another thing is miracles that cannot be counted. Si Lord magsugod karon, maghimo siya milagro sa imong life nga dili maihap. Miracles after miracles after miracles. Hallelujah. Before ta nga magpray sa Ginoo, nga mag-perform si Lord og miracles sa Ginoo, gusto na ako nga ato sang isurrender sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ang pinakadako nga milagro, ang milagro sa kaluwasan. Maluwas ta sa Ginoo. Kung mamatay ta karon, asa man ta padulong? Duha ra ka lugar, imperno or langit. Ang kaluwasan padung sa langit. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Si Lord ra ang nagpakamatay nga nabanhaw. Daghay nagpakamatay, wag yun nabanhaw. Si Lord ra nagpakamatay. Kaya nga naman, ang iyang kamatayon, bayad na sa atong sala. Ang iyang bayad, walay bili kung wala siya nabanhaw. Si Lord namatay, nabanhaw. It proves nga ang iyang bayad acceptable. Kaya iyang gikangker ang sala, kamatayon, o ang yawa. Muna itong kalaban, sala. No? Kanang drugs, sala na. Kanang lifestyle of sin, hubog-hubog, tanan nga mga binuang, bunga na sa sala. Muna ang kalaban sa atong life. Muna ipakamatyan ni Lord. So kung muduhol ka kang Lord, walay klase nga sala, nga muulipon na po dugutro sa imong life kay si Lord naman ang imong boss sa imong life. Muna nga karon, muduhol ka kang Lord. Lord, ikaw na ang Diyos. Dili ko mabago sa akong kagalingon, Lord. Pero sugod karon, ikaw naman ang boss sa akong life. Tanggalan ni Lord. Iyan ang gitanggal sa una pa. 2,000 years ago, iyan na nang gihimo nga bayad. Mabitaw ng tawag nato kang Lord, manluluwas, manunubos, gitubos taniya. Unsa may ang gitubos? Ang atong life nga naprinda sa yawa, naprinda sa sala. Mo nagibayra ni Lord, sala, kamatayon, ug ang yawa. Right now, ang ato lang himuon, muduhol ta sa Ginoo, atong isurrender ang atong life. Willing ba tayo nga desisyon? Wala na ibayad, mingon ka, Lord, ang akong life, Lord, imo na ni Lord. Dili na nako ipagamit sa yawa ug balik, Lord. Mga lagad ko sa Ginoo. Pag-speak sa Ginoo. Kay kada isa sa ato, manubag ta sa Ginoo isa-isa. Dili sa atong grupo. Maggrupo ta. No? Kita ang mutubag sa atong dili. Kay isa-isa man ta mga tubang sa Ginoo. Kada isa sa ato, mamatay. Mao nang the Bible said, it is appointed unto all men once to die. Kitang tanan, mamatay. Maski pag-unsa ka kaisog, ka-bright dire, mamatay gyapon ka. Wala ka kabalo pag tulog ni mo niya gabi, pag muingon ka sa barkada, makita ta og wala na garantiya nga makita mo kayo makakabalo sa may tabo. Pwede nga imong pagtulog, diretso na kagtulog. Walay tao nga isog kayo nga makapugong sa kamatayon. Isog kayo, wala, dinunggabay ta. Wala man na mag-shows nga imong kaisog, makastop na sa imong kamatayon kay tanan, maski unsa pa kaisog kusgan, dili nimo mapugnan ang kamatayon. Ang sunod sa kamatayon is judgment. Kung wala kay Dios, padong ka sa judgment, eternal lake of fire, hell. Pero naka sa Ginoo, di ka mahal pamatay mo. Nang si Paul, ingon nga, for me to live is Christ and to die is gain. Ginansya sa ako ang kamatayon kay padong ko sa langit. Hallelujah. Pero maski pag dili ka mamatay, dayon,
diri sa kalibutan, kung nana ka sa Ginoo, ang kalibutan mahimong langit sa imo. Kaya nga naman, na-blessing sa imong life. Imong pamilya, mapanalanginan. Wherever you go, you will be blessed. So right now, gusto na akong ihatag nimo imong life sa Ginoo. Kaya makapugos sa imo. Siguro, niani ka doon sa tumangan, kay giguyod ka sa imong leader. No. Kini siya, this is your personal decision nga. Mayon ka sa Ginoo, Lord, akong ihatag akong life, Lord. Siguro nag-joke ra ka ganina, pero karon seryosohon nimo nga, Lord, gusto na ako nga mabago ko, Ginoo. Magrasyahan ko nimo, Lord. Paboran ko nimo, milagruhan ko nimo, Lord. Milagruhan nimo akong life, milagruhan nimo akong pamilya. If that's your decision, I want you to raise your hands. Pataas imong kamot sa Ginoo. Ug sabat nini nga pagampo. Ginoong Hesus, ako kang gidawat sa tibuok na akong kasing-kasing. Isip akong Dios ug akong manluluwas. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan kong sala. Gikan sa hunahuna, sa akong istorya ug sa akong gibuhat, Ginoo. Pasaylo ako, Ginoo. Tanggala tanan nga sala sa akong kinabuhi, pinaagi sa imong dugo. Ginoong Hesus, akong giabri, akong kasing-kasing, tibok na akong kinabuhi. Lord, puna ako, Dios, sa imong presensya, sa imong gugma, sa imong gahom, sa imong balaan nga spirito. Sugod karon, maglakaw na ko pagkamatarong, sa pagkamatarong. Salamat, Ginoong Hesus, nga sa akong paghatag, sa akong kinabuhi kanimo, makabaton ko o kinabuhing dayon. Salamat, O Dios, sa eternal life diha kanimo. Salamat sa kaluwasan. In Jesus' name, amen. Pagpakanod si Lord. Padayon ta patasog kamot nato sa Ginoo, magampo ko sa inyo, matagusa. Lord, nakita nimo, Ginoo, ang matagusa nga nagpataas silang mga kamot, adunay desire, tinguha, nga makasinati sa imong milagro. Lord, you are the God of wonders. Wonders that cannot be fathomed. You are a God who will perform miracles that cannot be counted. Right now, perform those wonders. Perform those miracles upon their lives. Right now, in the name of Jesus. Lord, milagruhan nimo, Lord, ang ilang kinabuhi, Ginoo, nga wala na'y bugkos sa sala, nga makapaulipon, makapagapos sa ilang kinabuhi right now. Lord, miracle of freedom, miracle of deliverance, miracle of changed life in the name of Jesus. Lord, kung naay usa diri nga gusto kayuhan sa physical nga kayuhan, healing, whatever sickness nga ilang gibati karon, in the name of Jesus, we apply your blood upon each one of them. In the name of Jesus. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance in the name of Jesus. Father, right now, Lord, sa tanan nga nadiri karon nagkinahanglan og milagro sa ilang pamilya, Ginoo, nga ang ilang pamilya mausab, mabag-o, ma-order, Ginoo. Lord, nga wala nay gubot, wala nay kalisod, wala nay kapobrehon, Ginoo. Lord, right now, perform that sign, perform that miracle in the name of Jesus. Imong milagruhan, Ginoo, nga ang mga papa magtarong na sa pagkapapa, ang mga inahan magtarong sa pagkainahan, wala na'y sugarol, wala na'y palahubog, Lord. Wala na'y mga drug addict nga mga amahan, mga ginikanan, mga igsuon. Lord, vindicate. Lord God, intervene. Duol, Ginoo, sa among kinabuhi. Sulod sa among kinabuhi. Magpakialam ka, Ginoo, sa among mga kinabuhi, imong bag-ohon, Ginoo, in the name of Jesus. Og tanan nga naadiri karon nga adunay problema, Lord, nga nay nagdaog-daog, nay nagkaso, nay nanghulga sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya, in the name of Jesus. Turn around. Tanan nga gidaog-daog, tanan nga Lord God, gikasuhan. Lord, i-turn around ang ilang life. Lord, we decree favor nga imo nang usbon, bag-uhon. I-order ang ilang life, Ginoo. Lord, maghimo kang milagro nga dili na mo matungkad sa mong panguna-una nga natural. Lord God, salamat, Ginoo, mo kang ipasalamatan. Atong pasalamatan si Lord, pagpakan nato si Lord. Gikan sa imong baba, no?
ang milagro sa Ginoo mahitabo pinagi sa atong pagpasalamat. Kung mapasalamaton ka sa Ginoo, no? Kada pasalamat nimo si Lord maghimog milagro sa imong life. Mao na nga ingna si Lord, Lord, thank you God. Thank you Lord. Thank you sa kabaguhan. Thank you Lord nga imo kong providean. Thank you sa milagro Lord. Pakpakan nato si Lord. Maghimo tag pagpasalamat sa Ginoo pinagi sa atong pagpakpak, pinagi sa atong istorya, sa atong mga pagdaig, pagpasalamat. 1 minute. Hallelujah. Thank you God. Gikan sa imong baba. Hallelujah. Tanan nga mo pakpak may provision. Tanan nga mo pakpak. Tanan imong kaaway, kulatao ni Lord. Tanan nga magdaog-daog sa imo, i-judge ni Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we give you praise. We give you glory. Sa tanan nga milagro, nga imong himuon sa mong kinabuhi. We give you praise. We give you glory. Sa kaayuhan, sa provision, sa wisdom, Lord God, sa intervention, even sa judgment, sa among mga enemies, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen.